channel. My name is RJ, your tarot card reader. Take what resonates and leave those not for others. Watch on your own risk. Hello, my dear! Kumusta naman po ang lahat? I hope that everybody is doing well and doing fine. Ayan, English pa kasi ng English ba? Sana po ay nasa mabuting kalagayan po ang lahat. Medyo maulan po kasi, no? Sa mga apektado po ng ulan, nitong masamang panahon na nangyayari sa atin, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan, stay safe and stay dry. Okay. So, ang gagawin natin ngayon is yung ating guided collective reading. Bago tayo mag-proceed sa ating reading, my dear, ako po ay mag-o-offer muna ng maikling prayer para tayo po ay merong guidance sa buong reading na gagawin natin. Okay. Divine Creator of heaven and earth, hear my prayers. I honor my parents. I honor my ancestors from both sides of my family. Bless them through their love and sacrifices. Bless me, guide me, and protect me. Blessed Virgin Mary, pray for us. Saint Padre Pio, pray for us. Archangel Saint Michael, defend us, protect us. Okay. Kailangan natin yan, okay? Para tayo ay, ano ko yan, ginawa ko yan na prayer, my dear. Okay, I make a prayer, okay? Kasi dati, pakalat-kalat ako mag-pray. So, ngayon gumawa ako ng prayer na maiksi, pero ino-honor ko lahat, okay? So, let's go tayo, my dear. Ayan, thank you so much po pala sa ating mga abangers at sa ating mga bagong subscribers. Thank you very much. Maraming salamat po from the bottom of my heart. Okay, so ang na-receive ko na message ngayong umaga na ito, ayan pala, good morning po to everybody. Ayan, magandang umaga po. Of course, kung hindi mo naman umaga napapanood ang ating reading, binabati na kita ngayon ng magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi. Okay. So, ang na-receive ko na message ngayong umaga na to, my dear, is may mga energy, my dear, na intentionally na dinededma ka. Okay? Na para bang hindi ka nag-i-exist, pero nag-i-exist ka. You know why? Because they are affected with your energy. Okay? So, dinededma ka. Makasalubong mo sa kalsada, dinededma ka. Okay? Ngitian mo, hindi ka ngingitian. Parang hindi ka nag-i-exist. Okay? Nakatayo ka dyan, parang hindi ka nakikita. In short, para kang multo. Pero, deep inside, my dear, you are existing. Nag-i-exist ka, my dear. Because yung iyong presensya, yung iyong energy, my dear, is actually bothering itong mga people na ito. Okay? So, ika-clarify natin, my dear, yung energy. Paki-clarify po yung energy na na-receive namin or na-receive ko ngayong umagang ito. Okay? Parang hindi ka nag-i-exist. And there's a tendency, my dear, na parang it really doesn't matter kung ano nangyayari sa buhay mo, kung nagkaroon ka ng achievement or meron kang pinagdadaanan sa buhay, parang walang may pakialam. And intentional yun, my dear. I have this strong feeling, my dear, na intentional yun. Na parang dinidisregard yung iyong emotion. It really doesn't matter kung happy or sad, dinidisregard, okay? Hindi ka nag-i-exist collective. Hindi ka namin nakikita. Pero deep inside, okay, let me see. Paki-clarify po yung message. Focus lang po tayo dun sa mga tao na dinededma ang ating collective, okay?
We have here the energy of the temperance and the justice. Okay. Based sa energy ng temperance, parang may niluluto dito, my dear. Okay? Tapos may kasama pang justice. So parang may karma. That's what I'm getting over here. Parang may hinihintay or parang may niluluto na karma, my dear, itong mga tao na to against you. Okay? Okay, tingnan natin. Yung energy ng dalawang card na to is more on kakarmahin din yan. Ganon. Or sabihin natin, anytime na may nangyayari na hindi maganda sa'yo, they consider it as your karma. Pag meron naman magandang nangyayari sa'yo, they wish na karmahin ka. Ang nagdala ng karma na energy sa table natin is si Justice card. To the point na merong temperance, may hinihintay, my dear, na mangyari. Which is energy ng justice. Okay? Yung energy ng temperance is nagre-release siya ng waiting na energy or expectation. Okay? Yun ang nakukuha ko. So, pag pinagsama natin silang dalawa, parang may niluluto or parang may hinihintay na karma. Okay? Yun ang nakukuha ko. And bago ako maglabas ng card, nilinaw ko, my dear, na ang pinaka-main focus natin dito ay sila at hindi ang collective. Okay? So, meron mga energy around you that ini-expect nila na may karma na parating sa'yo. Okay? Tingnan natin. Next card, 6 card lang tayo dito, my dear. 6 na cards lang tayo. Let me see, my dear. We have another temperance. May niluluto, my dear. The 7 of Cups, illusion. Okay, nagets ko na. Nagets ko na, my dear, kung ano nangyayari dito. It is their expectation and frustration. Okay? So, balik tayo dun sa pinakaunang message. Etong mga tao na ito is invisible ka sa paningin nila. Okay? Because ang gusto lang nilang makita sa'yo is miserable. Gusto nila maging miserable ka, my dear. Okay? Ang pinaka-agenda nila is karma. Okay. Dito muna tayo mag-focus sa pinaka-first card. Ilayo muna natin yan. Kasi ito madali lang ipaliwanag to eh. Itong dalawang card na to, my dear, this is energy of karma. So, in short, my dear, etong mga tao na to is they are claiming or they are declaring sa universe, sinisigaw nila sa mundo, na ito si collective, wala dapat ibang mangyari dito, is puro karma. Okay? It's like full of bad karma. Okay? As in, full of bad karma. Okay. Anong role nung temperance na to at saka ng 7 of Cups? Okay? Huwag kayong magtaka kung bakit dalawang temperance kasi dalawang tarot card yan, medyo na pinagsama ko, kinumbine ko. Ang 7 of Cups is connected sa energy ng illusion. Okay. So, dito, my dear, dito ko maipapaliwanag, my dear, yung madalas kong sinasabi sa lahat na minsan, kailangan gumawa ng paraan ng isang practitioner para maramdaman mo yung isang bagay. At ang nagiging dahilan nila or nagiging paraan nila, my dear, para ma-execute itong karma na to sa buhay mo, it's more on ededma ka. May na-achieve ka na maganda, wala kaming nakita. May pinagdadaanan ka sa buhay, wala kaming nakita. Hindi ka nag-i-exist, in short. Gusto namin mag-isolate ka. Gusto namin maramdaman mo na mag-isa ka. Gusto namin maramdaman na you are not belong, na hindi ka kasali sa circle. Because ang ini-expect namin from the very beginning na nakita ka namin is dapat miserable ang buhay mo. Kumbaga parang hindi ka belong. Hindi ka kasali. Okay, kung ano ang karangyaan na tinatamasa namin ay hindi dapat natatamasa ng collective.
Okay. And gusto nila mag-manifest yun. Okay? I hope naiintindihan ng lahat. Gusto nila na mag-manifest yun by not entertaining you. Yung para bang outcast ka or hindi ka belong. Okay? So, maliwanag tong dalawang card na to, my dear, na may certain illusion na nangyayari dito. At kung i-connect natin siya dun sa pinakaunang message na nakuha ko, my dear, galing sa aking mga spirit guide, yung pag-ignore sa'yo, yung act, my dear, na parang hindi ka nakikita or hindi ka na-acknowledge, it's a way, my dear, na posibleng magko-create ng chemical reaction sa'yo na maramdaman mo na parang hindi nga talaga nag-i-exist. It really doesn't matter kung makakuha man ako ng achievement or maging miserable ang buhay ko and hindi ako nag-i-exist. And hindi maganda yung pakiramdam na yon na hindi ka nag-i-exist. It is just more on nasa isang community ka or nasa isang group ka or nasa isang circle ka na hindi naririnig ang boses mo or hindi ka nakikita. In short, you are a ghost. And it is a intentional, my dear. Ibig sabihin, sinasadya yung mga bagay na yon. Kasi bakit? May temperance at saka 7 of cups. Ibig sabihin, there's a certain illusion na sinusubukan i-program sa utak mo as of this moment na ano, naging valedictorian ka, ano, na-promote ka, wala kaming pakialam. Wala kaming pakialam kung nakagawa ka ng bahay, nakabili ka ng kung ano or meron kang certain achievement, wala kaming pakialam. Ano, nagugutuman ka, nahihirapan ka, na-stress ka, nape-pressure ka, wala pa rin kaming pakialam. By canceling, my dear, everything, mag-i-exist ang karma. Ibig sabihin, you are actually accepting yung karma kahit na hindi mo naman talaga siya deserve. It is more on the implementation sa utak mo, my dear. And this is very well planned. Okay, kasi hindi ito basta-basta na bigla na lang papasok sa utak ng isang tao. Na okay, gawin natin to kay collective. Ibig sabihin, matagal tong pinag-aralan at matagal tong plenano. Na para mag-exist ito sa kanya is kailangan iparamdam natin sa kanya. Paramdam natin sa kanya na, ay, nakaganito. Yan lang. Parang it will never be enough. Never magiging sapat yung effort mo, yung mga ginagawa mo, yung tumbling mo, my dear, para sa kanila. Okay? And the reality is, ginagawa mo dapat ang mga bagay dahil gusto mong gawin, hindi dahil sa kanila. Nakabili ka ng kotse because kailangan mo ng kotse. Nakabili ka ng bahay kasi gusto mo ng magandang bahay. Nagkaroon ka ng pera because kailangan mo ng pera. You are not doing it dahil sa kanila. Pero, kung nakaabot ka sa punto na to, my dear, paki-analyze ang sarili mo. Nag-manifest ka ba ng mga bagay dahil you've been pressure ng outside energy? Kasi kung ang sagot mo, yes, nag-manifest na to. Ibig sabihin, successful ang operation nila. Kasi dapat nagmamanifest ka ng mga bagay-bagay because umaayon siya sa'yo. Hindi ka nagmamanifest ng mga bagay-bagay para masabi ng ibang tao na okay ka or fit in ka sa group or kasama ka sa circle and so on and so forth. Kasi by engaging, by cooperating, by responding to that energy, my dear, ang nangyayari is kinukurap nila lahat. Okay, kinukurap nila lahat ng system mo. I hope naiintindihan ninyo to. But ito ay niluluto na karma. Okay, ito ay niluluto na karma sa iyo, my dear. Ibig sabihin, yung mga bagay na nangyayari sa iyo na mga palpak or mga failure, it is a natural incident. Ibig sabihin, natural yun na pinagdadaanan ng mga tao. Pero gusto nila magkaroon yun ng double meaning pagdating sa iyo. Na you are being cursed, na you are like this, that you are like that, na kung nakakuha ka man ng magandang bagay, tsamba lang yan, 'di ba? Natsambahan mo lang, hindi mo na mauulit yan, yung mga ganon. Okay? Next card tayo, my dear. Tumambay ako dun Let me see, paki-clarify po ang message. Paki-clarify po ang message para sa ating mga collective.
We have here the energy of the Queen of Cups. Queen of Cups is very understanding, maunawain, mapagmahal, malawak ang pangunawa. Okay, tingnan natin ha. Paki-clarify po si Queen of Cups. Paki-clarify po si Queen of Cups. The Tower. Yeah. Yung reading natin is nakapokus pa rin sa labas ha. Okay. Pero, based on this last two cards, my dear, tapos na natin basahin yan. Tapos na tayo dyan. Dito na tayo. Queen of Cups and the Tower. Okay? Gusto kang wasakin nito. Kung sino man tong energy na to, gusto ka talaga niyang wasakin. Gusto niya magkaroon ka ng Tower. I have this strong feeling, my dear, na itong galit sa'yo nitong tao na ito is hindi siya dahil may nagawa kang mali sa kanya or meron kang nagawang mali sa kanila. It is just more on the intimidate. Nai-intimidate sila sa'yo, my dear, kasi you have this capacity, my dear, na intindihin at unawain ang mga bagay-bagay. Once again, i-highlight ko, nilulutong karma to. Ibig sabihin, itong karma na to is hindi talaga to para sa'yo. Pero by opening your door and letting it enter, by entertaining it, nagmamanifest yung karma. Okay. Kaya siguro nila ako hindi kinakausap kasi nga hindi ako worth it. Kaya siguro ganito, ganyan, ganon kasi hindi worth. Sabihin na natin mga self-centered tong mga tao na to. Sabihin na lang natin, my dear, your energy is actually nai-intimidate sila. Sabihin na lang natin ganon, okay? Pero so far, kung magpo-focus tayo sa reading na to, my dear, may niluluto, my dear, na form of karma para sirain ka at wasakin ka. Pero based on the energy, hindi to para sa'yo. It's not your karma. Probably baka karma nila to na ipinapasa nila sa'yo. Okay? Probably lang probably. Gusto nilang sirain si Queen of Cups. Okay? Gusto nilang sirain si Queen of Cups. Okay, let me see. Clarify natin to, additional message pa tayo. Additional message pa po, paki-clarify po itong message natin. Naloka ako sa Justice card. Karma talaga. Okay? May mga tao na ganito, madalas ko naririnig to, kakarmahin ka rin. Without you actually thinking, bakit ako kakarmahin? Madalas ko naririnig to. No, as in madalas, lalo na nung nag-umpisa akong mag-tarot card reading, madalas ko naririnig to, my dear. Nakakarmahin ka rin, may araw ka rin. Ang tanong ko, bakit? What's wrong? And then bibigyan nila ako ng mga verses sa Bible, so on and so forth, blah, 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 which is like, napatahimik na lang ako. Di ba? Ayoko i-discuss dito ang Bible. No? Kasi, hahaba yung reading natin. But anyway, my dear, every time that people try to project karma sa'yo, kailangan magbigay ka ng malaking question. Bakit? Bakit ko tatanggapin yan? What is the reason kung bakit ko kailangan tanggapin yan? Tatanggapin ko ba yan dahil may nagawa ba talaga ako mali sa'yo? Or tatanggapin ko yan kasi nga gusto mo lang tanggapin ko yan dahil gusto mo makita lang ako na nagiging miserable? Hindi pwede na tanggap ka lang ng tanggap. Hindi pwede na entertain ka lang ng entertain, papasok ka lang ng papasok sa bahay mo or sa personal space mo, my dear, ng mga energy. Tapos hindi mo alam kung bakit mo pinapapasok yung mga yan. It is just simply, my dear, of mayroon mag-doorbell sa bahay, yung mayroon magtao po, and then sabihin, tao po, and then tatanungin mo, ano yon, bakit, anong kailangan mo? Hindi yung merong magkakatok sa pintuan ninyo, tapos pagka bukas mo, tara tuloy ka, kaagad-agad, di mo tatanungin ko, ano yan, hold-upper, killer, dire-diretso. And ganun yung nangyari dito, my dear. Naging very open sila, my dear. For some of you, is baka naghintay kayo ng validation. Yan ang kailangan ninyong tanggalin to the point na napapanood nyo itong reading na to, you need to remove yung validation. Ibig sabihin, kung meron kang na-achieve sa buhay, hindi kinakailangan na palakpakan nila yon. Nakabili ka ng kotse, nakagawa ka ng malaking bahay, or whatever, hindi kinakailangan na palakpakan ka nila. Hindi mo kailangan yon. Hindi kailangan ng collective ng palakpak nila. Okay? Kasi pag inintay mo yung
nila. You are giving them authority para makapasok tong karma na ito. Huwag kang magbubukas ng door. Pag ikaw ay merong pinagdadaanan na something, don't expect sympathy sa kanila. Bagkus ang gawin mo, alam mo ang gawin mo, magdasal ka. Kasi si God, hindi kanya huhusgahan. Si God, hindi kanya ichichismis. Si God, pag kinausap ka niya, walang catch, walang kahit ano. So, magdasal ka na lang. Meron kang na-achieve na something, punta ka ng church, magsimba ka, thank you Lord for everything. Kausapin mo siya. If meron mga tao na, di ba, masaya para sa'yo talaga, yung talagang legit na masaya talaga sa mga achievement mo, and sige, mag-celebrate kayo, my dear. Pero don't broadcast it. Kahit nga ako, hindi na ako nagpo-post. Ako, sa totoo lang, my dear, kahit gustong-gusto ko minsan na i-post yung mga bagay na ginagawa ko, iniiwasan ko mag-post kasi ayaw kong mag-trigger ako ng program sa sarili ko na nag-i-expect ako na kailangan ila-like nila yan, kailangan i-share nila. And mapapansin mo rin, my dear, yung comment section sa YouTube, binura ko, tinanggal ko, enough ko. Because bakit? Ayaw ko na gusto ko na pag nag-upload ako, hindi dahil makaka-receive ako ng magandang comment. Alam mo yun, I don't want to have any validation sa kahit kanino sa ginagawa ko. Kasi by expecting validation, paano pag hindi nila nagustuhan yung ginawa mo, titigil ka na? Paano pag hindi sila pumalakpak, titigil ka na? Paano pag nagbulag-bulagan sila kagaya ng ginagawa nila ngayon, ay hindi ka nag-i-exist, hindi ka namin nakikita, ay ganito ganyan, hindi ka namin nakikita, hindi ka namin masasaktan ako, iiyak ako? 'Di ba? So, 'yun ang ibig ko sa sabihin, my dear. Like, wag mong i-entertain kasi nilulutong karma to. This is not originally sa'yo. No, this is not. Ito yung karma, pag sinabi ko nilulutong karma, na-mention ko naman na siguro kanina, ito yung negative na expectation ng ibang tao na ginagawa nila na parang karma. It's more on like programming sa utak mo na meron kang ginawang something na mali, so therefore kinakailangan magkaroon ka ng consequence. Ang tanong, may ginawa ka ba talagang mali? Or nai-intimidate lang sila sa pagiging Queen of Cups mo? Kasi you have a good heart, that you have this light na nagsashine na talaga nakakasilaw sa mata nila. So, kasalanan mo ba yon na maging Queen of Cups ka? Hindi mo kasalanan yon. Ngayon, kung nasisilaw sila sa iliwanag mo, di wag silang tumingin. Di ba? Mag-sunglasses sila. Okay. Kasi may tower. Okay, let me see, my dear. Let's clarify this one we have here. They see you as a potential. Okay. They see your potential. Even you can see it. Okay. Eto na. Dito na tayo nag-uumpisa, my dear. They see your potential. Ibig sabihin, from the very beginning pa lang na nasilayang kanila, nakita na nila, my dear, na meron kang potential. Ngayon, bago mo pa makita yung potential na yon, ang ginawa nila, my dear, is niluto na nila. Niluto na nila, my dear, para hindi mo makita yung potential mo. Just imagine this, my dear, makinig ka na mabuti. Kung ikaw ay isang tao na meron kang potential at meron kang ability, at kung ibabase mo yung iyong lahat ng ginagawa, my dear, sa palakpak, approval ng ibang tao, at pag walang pumalakpak, sa tingin mo madidiscover mo pa yung potential mo, hindi mo na madidiscover yon. Hihinto ka na kaagad. Kasi bakit? Walang pumapalakpak. Walang pumapalakwak. Walang pumapalakwak, wak. Wak? Walang pumapalakpak. Walang nakaka-acknowledge ng ginagawa mo. And that is intentional. Kasi from the very beginning pa lang na nasilayang ka ng mga taong ito, alam na nila na there is something on you. So, ang ginawa nila, nagluto na sila ng possible na strategy, my dear,
para hindi mo ma-unlock yung potential na yan. Merong 7 of Cups, which is energy of illusion. There is an energy of karma. So, possible na paulit-ulit nila sinasabi sa iyo, karma, 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 illusion, illusion, Remember, may temperance. Ang temperance ang nagluluto ng lahat. May tower over here. Ito ay energy ng pagguho. Tower moment. Okay? Let me see. Once again, my dear collective, from the very beginning, nakitaan ka na nila ng potential. Kaya tatanungin mo, bakit nila ako ginaganito? Ano bang naging kasalanan? Wala kang kasalanan sa kanila. Ang kasalanan mo, my dear, is meron silang nakita sa'yo na hindi nila makita sa sarili nila. Let me see, my dear. Next clarification card is somebody want to lower your spiritual vibration so their witchcraft will work. Once again, collective, somebody want to lower your spiritual vibration so their witchcraft will work. And kanina pa natin pinag-uusapan to, my dear. Pag hindi ka pinalakpakan, pag hindi ka pinakinggan, magti-trigger yon ng isang pakiramdam inside you that will eventually will lower your vibration. And then, papasok na yung witchcraft, which is yung niluluto nila na karma kuno. Pero wala naman dapat karma. Gets mo yung connection ng cards natin? Let me see, my dear. Oops! Ayusin ko lang yung mga cards natin na hulog. And I am back! Nahulog yung ibang mga cards. Dumulas siya sa kamay ko. Okay. Parang kagaya nun. Diba? Dumulas siya. Kung kasama siya dito sa mga ganitong klase, sabi niya, kita mo, lakas ng power ko, diba? Dumulas sa kamay niya. Sira ulo ka? Alam mo sa akin, perfect? Diba may mga ganun na tao, my dear? Like, pag nadapa ka, sasabihin nila, oh, diba karma mo na yan. Kahit normal naman na siya pag pinagdadaanan ng ibang tao. They try to mix up everything as much as possible. Pero hindi naman talaga siya ganun. Okay, anyway. Ayan. Let's go na tayo, my dear. Somebody want to lower your spiritual vibration so their witchcraft will work on you. Okay? And lately na pag-aralan ko to, na meron palang mga ilang practitioner na talagang ginagawa to. No, kailangan bumaba muna yung spiritual vibration mo bago mag-work yung kanilang witchcraft. Hindi yung basta-basta na sasabihin mo, I am a witchcraft, I am a witch, and then kaya kong gawin sa ito, abracadabra, hindi. Hindi ganun pala. Kailangan may gawin muna sila. Kailangan may pababain muna sila sa'yo. Kailangan makuha mo nila yung susi, yung access, yung code, or whatever sa may pintuan mo, kailangan mapapasok mo muna bago mag-work yung kanilang magic. And yun yung isa sa mga bagay na na-discover ko lately. Actually, late ko na siyang na-discover. Kasi before, parang iniisip ko, pag claim ng isang practitioner na, ay, mangkukulam ako or ganito, kaagad ka na niya makukulam. Hindi pala. Kailangan pababain niya muna pala yung spiritual vibration mo or kung ano man yung kinakailangan niyang pababain sa'yo bago mag-work yung kanyang witchcraft. Kailangan i-entertain mo muna siya. Kaya yung iba, kinakaibigan ka muna. Kasi inaalam nila kung ano yung nakaraan mo, ano yung weakness mo, ano yung pain mo, tapos gagamitin nila yung against sa'yo, tapos saka nagagana kung ano man yung gusto nilang paganahin. Kaya yung iba dyan is nagiging kaibigan mo muna bago mo nagiging kaaway. Kasi from the very first place, yun talagang pinaka-motive nila. Yun talagang pinaka-purpose talaga nila.
na parang makapasok muna sila and then pagkatapos nilang pumasok, saka na nila isasagawa yung kanilang plano. Okay? Let me see. Okay, what is this? Okay. This is a witchcraft rules, okay? Always give thanks for what you receive. Maintain gratitude. Okay. So, ito ay pasasalamat, my dear. Okay? Be thankful, be grateful, and possible na itong mga tao na to is hindi grateful and thankful, my dear. Okay? Possible. Okay? Kasi yung reading natin is umiikot lang naman sa kanila, my dear. Okay? Maintain gratitude. So, itong mga tao na to is hindi to marunong magpasalamat. Maski anong gawin mong pabor sa kanila, my dear, hindi sila matututong mag-thank you or mag-say ng thank you, my dear. Okay? So, isa yun sa mga sign, my dear, na possible mo na manotice sa mga taong ito na hindi sila marunong magpasalamat. Kasi isa din yun sa way, my dear, na ipaparamdam nila na hindi ka nag-i-exist. Kunyari, tutulungan mo, 'di ba? Gagawan mo ng mga kabutihan or something, hindi nila ma-appreciate yon. And hindi nila yung ginagawa, my dear, kasi gusto lang talaga nilang gawin. Ay, hindi yun nila ginagawa, my dear, kasi bastos lang sila. Ginagawa nila yun kasi there's a motive. Kasi pag hindi nga naman nila in-acknowledge, my dear, yung ginagawa mo sa kanila, maglo-lower na naman yung vibration mo. Galing nung reading, konektado lahat. Natutuwa ako. Kasi itong mga sinasabi nito, my dear, isa to doon sa mga bagay na matagal ko nang iniisip noon na parang, okay. And then ngayon, bigla siya nabibigyan ng linaw. Okay, let me see. Next card. We have here, successful people living in a miserable life. Okay? Ito daw ay mga successful na tao na. Ibig sabihin, possible na, hindi naman as in like super yaman, pero pasabihin natin may napatunayan na sa buhay. Okay? May mga narating na, hindi naman as in like super yaman, pero may mga narating na sa buhay. Ibig sabihin, basta may something na nangyari sa buhay nila, pero they are miserable people. Okay, miserable ang buhay nila. As in, sobrang miserable ang buhay nila, my dear. Hindi ko alam kung nabanggit ko kanina kasi sobrang haba na ng reading natin. Pero there's a tendency, my dear, na yung pinapasa nila na pressure sa'yo is pressure talaga nila yon. Ibig sabihin, problema talaga nila yung na pinapasa lang nila sa'yo. Na-intimidate. I can feel some intimidation sa reading natin. Na-intimidate sila sa'yo. Let me see, my dear. Last two cards. You are the only reason why they are gathering. Ikaw, my dear, ikaw lang ang tanging dahilan kung bakit sila nag-iipon-ipon. 'Di ba sabi ko kanina, my dear, sa pinakauna, my dear, nagbubulag-bulagan sila na nag-i-exist ka. Dinededma ka nila. Pero yung impact mo sa buhay nila, grabe. To the point na kaya mo silang pagsama-samahin sa iisang lugar. Ikaw ang nagiging dahilan, my dear, kung bakit sila nagtitipon-tipon at nag-uusap-usap. Ganon kamiserable ang buhay ng mga taong to. Ganon. Ganon sila kamiserable. And tinukoy ko, my dear, maybe you are the Queen of Cups. And tingnan mo kung saan siya tumapat. Kay Queen of Cups. Ibig sabihin, ikaw lang at talaga ang nagiging dahilan kung bakit nagsasama-sama tong mga tao na to at nagpaplastikan. Kasi pare-pare sila may mga problema sa kanya-kanya nilang mga buhay. May mga kanya-kanya sila mga insecurity. Tingnan natin, my dear. Let me see. Last card na tayo, my dear. Maraming salamat po ulit sa mga nakasama ko sa reading na ito. Maraming salamat po. Thank you very much po talaga sa ating mga abangers at sa ating mga bagong subscribers. Thank you very much, okay? A group of practitioner is working on you right now. Once again, a group of practitioner is working on you right now.
Hindi lang to isang energy, my dear. Pero iisa sila ng signature. Ang ededma ka. Na parang hindi ka nag-i-exist or hindi ka nakikita. Yun ang pinaka-iisa nilang signature. At hindi sila marunong magpasalamat. Kahit i-donate mo pa ang dugo mo, kidney mo, o ibigay mo lahat ng meron ka, never silang magpapasalamat or never silang magiging kontento, my dear, sa kung ano yung kaya mong dalhin sa lamesa. And this is a group of practitioner. And para mag-work ang kanilang witchcraft, kailangan nilang i-lower ang iyong spiritual vibration. They are sending a fake karma sa'yo. Which is, sana wag mong i-accept. Sasabihin naman ng iba, paano hindi ko i-accept? By not waiting na palakpakan kanila. Kasi pag hindi ka na naghintay ng acknowledgement galing sa kanila, or hindi ka na naghintay ng comfort galing sa kanila, mabuboid lahat. Kaya nga sinabi ko kanina, 'di ba, bago tayo umabot dito sa punto ng spiritual, mas mainam na lang na pag meron ka na-achieve, diretso ka sa church, punta ka sa corner ng kwarto mo or sa altar mo, mag-light ka ng candle, mag-prayer ka, mag-thank you ka. Or ganun din, my dear, pag meron kang pinagdadaanan sa buhay na mabigat, it's better, my dear, na ganun ang gawin mo. Punta ka sa church or kung meron kang altar sa bahay, mag-pray ka na lang. Ibig sabihin, kinakat mo na yung connection mo sa kanila. Na maski hindi kayo pumalakpak o hindi kayo masaya kung nakabili man ako ng TV, kotse, bahay, or whatever, I don't care. Ngayon, kung hindi nyo ako i-comfort na ako'y malungkot or meron akong pinagdadaanan sa buhay, wala din akong pakialam kasi nandyan naman yung ating Panginoon na handa akong i-comfort. Okay? So, by doing that, mai-invalid tong ginagawa nila sa'yo. Okay? Ibig sabihin, mawawalan ng visa lahat. Okay? So, itong kiniluluto nila na karma, sila din ang kakain niya, niluluto nila na yan. Of course, hindi ko minamanifest yan, pero kung naluto na yung karma, sinong kakain? Di sila. Okay, so my dear, yan pong nasagap natin na message energy para sa araw na ito. Kagaya po ng lagi kong nasasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Ingat po palagi. Stay safe. Maulan-ulan pa naman, ha? Ingat po dun sa mga apektado ng ulan. I love you. Ingat-ingat po.